Ayan. Good morning guys! Welcome ulit to our channel. Ang tanong agad sa akin ng anak ko, yung si Lexi, malaki. Mami, where are you going? Sabi sa inyo, pag medyo nagbihis ako, tapos nagbihis ako ng konti, tapos naligo ako. Tanong niya na agad, saan ako pupunta? Ganyan. Kasi alam niya, di naman ako nagpapangalis pagka, nasa bahay lang naman. So, isip niya baka alis ako. Bali ngayon kasi, sinuot ko tong damit ko na to. Kasi ang tagal ko na tong hindi nasusuot. Tsaka, hello, 3 months na yung quarantine. Lagi lang ako nakapambahay araw-araw. Madalang naman ako lumabas. So, iba ko mga damit sinusuot ko na. Kasi natatambak lang sa aparador. Nag-aamoy aparador na sila. So, this is my look today. Edi wow! Hello, ate. You say hi. Good morning, you say. Say, ate. Say good morning. Ito yung isang tariray. Ayan, pagkagising, mulat, dagad ng TV. Naliligo kasi ako kanina, tulog pa siya. Ayan, magsusuklay na ako, tapos habang nag-aayos ako ng buhok, mag-chismisan nga pala tayo. Total yun naman yung mga gustong-gusto ng mga tao, yung mga chismisan, di ba? Ayan. Sa mga nakakakilala sa akin, they are aware na before ay natira at nakapagtrabaho ako sa Dubai. Pero saglit lang. Parang more than 1 year lang. 1 year and 5 months, ganun. Kasi hindi ko na natapos yung kontrata ko doon. Terminate na ng boss ko kasi malapit na silang mag-bankrupt. Ngayon, nagbabawa sila ng tao kasi that time, recession sa Dubai. Tapos, maraming mga company ang nalulugi na, and yung company na pinapasukan ko before is training provider para sa mga gustong mag-CPA, CFA, mga ganong courses, mga may kinalaman sa finance, ganyan. Tapos, hindi naman siya basic necessity like yung mga pagkain, restaurant, ganyan, or mall, ganon. Hindi siya masyadong kailangan sa pamumuhay. Kaya, isa siya sa mga naapektuhan ng recession na yan. Kaya nagbawas kami ng tao. Tapos, kasama, ilan lang naman kami na staff, parang 3 lang kami dun sa office na nagtatrabahuan ko. 3 or 4, gano'n. I-insert ko sa bawat video yung mga pictures na lang. Kasi, syempre, dati na yon wala na akong record ng mga video, ganyan. And, syempre, magbabacktrack na lang tayo. Babalikan na lang natin yung kwento ng pagtira ko sa Dubai. At saka yung mga nakasama ko doon, yung mga nakasama ko sa bahay, nakasama ko sa trabaho, ganyan. Kaya more on pictures na lang ang makikita nyo. Yan, i-insert ko siya sa bawat kwento natin dito. Basta may makita ako na picture na may nakasave pa, ipapasok ko dito sa sa video natin. So, ayan. Ang trabaho namin, nag-offer kami ng mga training services sa mga company, sa anything, kasi halos lahat naman nangangailangan ng training palagi. And ang mga trainers namin, mga certified na tao, mga CPA, CMA sila, title holder. Kaya talagang equipped din sila and skilled sa pagtuturo. Kaya saan kami nakakarating na mga lugar. Actually, Dubai is just part of United Arab Emirates, and meron itong 7 Emirates, and isa doon is Dubai. And apart from Dubai, napupunta din kami sa ibang Emirates to offer yung mga services nga namin. Kaya marami-rami din yung mga lugar na napuntahan ko sa Dubai.
Kaya, although hindi ako mahilig maglalabas, pag nasa bahay kami or pag day off, hindi ako masyadong gumagala. Kasi, naturally, personality ko talaga, hindi talaga ako gala. Hindi ako palalabas ng bahay, ganyan. Kaya pag day off ko, natutulog lang ako or nakikipag-Skype kay Lexi noon, baby pa siya noon. Kay Jerjan, tapos sa mga kapatid ko, ganyan. Pero hindi ako masyadong gumagala kasi during work naman, madalas naman talaga kaming lumalabas sa field. Nakikipag-meet kami sa mga tao, ganyan. Kaya yung day off ko, pinapahinga ko na lang, natutulog na lang ako sa bahay. Or syempre, mas gusto ko makita yung anak ko, tsaka si Jerjan, tsaka yung pamilya ko, ganyan. Nakikipag-Skype na lang ako sa kanila. So, ayun. Madalang na madalang yung nakagala ako sa Dubai. Talagang mabibilang lang sa kamay yung paglayas ko. Kasi natatamad ako gusto ko lang sa bahay lang magstay. Yun talaga yung yung personality ko, natural ko yun. So, by the way guys, gamit ko yung ring light na regalo sa atin ng Arkies. Tada! Ayan, gamit ko siya. Tapos, ayun, dahil nga naapektuhan kami ng recession, ayun, sabi ng boss ko kung they are sorry daw sa nangyari sa akin, ganyan. Pero dahil under pa rin ako ng kanilang visa, binigyan niya ako ng chance na maghanap pa ng ibang magiging trabaho sa Dubai na nasa ilalim ng visa nila. Meaning, hindi ako tatanggalan agad ng visa hanggat hindi ako daw nakakahanap ng magiging kapalit na trabaho. I tried naman. Bali, pinag-duty nila ako hanggang end of the year, December. May sahod naman yun. Tapos, pagdating ng January, ayan, nag-try na ako maghanap-hanap ng iba. January hanggang first week ng March, nag-try ako ng paghanap ng trabaho. May walk-in, may more on online. Kasi nga, very limited lang yung yung finances ko noon. Kasi imagine, January pa ako walang trabaho. January, February, umuupa pa ako ng bahay, pagkain ko pa, ganyan. Nagbabayad din kami ng bills doon sa tinitiran namin. So, very limited lang yung resources ko. Kaya, dahil wala akong kapasidad na mag-walk-in araw-araw. Syempre, gastos din yun sa pamasahe, ganyan. Kakain ka pa sa labas kasi wala naman dun mga karinderya na pwede mo kainan na mura. Talagang kakain ka sa labas, ganyan. Or, magdadala ka ng pagkain mo, ng tinapay, ganyan. Sa daan ka na lang kakain. So, ayun, kaya, pagka hindi naman kailangan na magpunta online, magpunta face-to-face, nag-o-online lang ako ng pag-a-apply. Ayan, I tried every day. Pag may nakita akong hiring, papasahan ko yan talaga kahit tingin ko medyo hindi ako eligible. Papasahan ko pa rin yan. Malay natin ba matanggap, ganyan. Tapos nagkaroon ako ng mga konting interview. Siguro mga 3 to 4 interviews, ganyan. And, I don't know, hindi ako pumapasa. Siguro hindi kasi ako qualified, ganyan. Maraming dumating na isipin sa akin na ba't kaya di ako na-qualify, hindi ba will ng Lord na magstay ako dito sa Dubai, or inaalat ba talaga ako ngayon. Hindi ako nagkukulang sa pagpe-pray, talagang morning, evening, lagi ako nagpe-pray sa church pagka nagsisimba kami na Lord, bigyan mo ako ng trabaho kasi kailangan ko to, kailangan ako ng pamilya ko, ganyan. Although si Georgia naman may trabaho siya dito sa Philippines, pero si mama kasi umuwi na that time. So, I had to provide for our family. Kaya, nag-try pa rin talaga ako mag-apply. Pumunta ako, may mga i-refer ako, ganyan. Pumupunta ako sa mga offices nila. But, unfortunately, hindi talaga ako natatawagan or after ng interview, hindi na magpo-proceed. Wala nang tumatawag, ganyan. Tapos, saan-saan din ako napupunta. Talagang apply ako ng apply everyday. Iilan lang yung mga nagre-reply na na ipagtatry ka sa exam, ganyan, o kaya initial interview. Then after that, wala nang mangyayari. So talagang I am really disappointed. Nawawalan na ako ng pag-asa na batang silent ni Lord. Ba't hindi niya pinakikinggan yung prayers ko? Lord, hindi mo ba will na magstay ako dito sa Dubai? Hindi naman ako nagkulang, Lord. Dasal ako ng dasal.
nagtitiwala ako sa iyo. I have faith na bibigyan mo ako ng trabaho dito sa Dubai. But talagang walang nangyayari, and nadi-disappoint na ako, and I was losing hope, and nalulungkot din at the same time. At syempre yung struggle ko na yung pagstay mo sa Dubai for almost for more than 3 months, for more than 2 months pala, na wala kang trabaho, wala kang pagkukunan, wala kang ibang finances, ganyan. Kumakain ka, syempre, nagbabayad ka ng upa, nagbabayad ka ng bill, saan ka kukuha ng pera? Wala kang trabaho na, 'di ba? So, I had to decide na once and for all na kung ano yung dapat kong gawin. And nag-uusap kami ni Jerjan na sabi niya, kung talagang wala na sa tingin mo wala nang chance na makapag-work ka pa dyan, uwi ka na lang dito. Sabi niya, ako na lang bahala, and si Lexi, kailangan ka naman niya kasi lumalaki yung anak natin. Wala siyang mami na kasama. Syempre, kailangan ka niya habang lumalaki siya, lalo at babae ang anak natin, ganyan. Then, contemplate ako. I was torn between staying sa Dubai and look further sa trabaho, or uwi na lang. Kinausap ko naman din yung employer ko that time, dahil I was still under their visa pa naman, na kung sakaling uuwi ako, would they provide ba yung ticket na pauwi? And they said, oo naman, hanap lang daw ako ng medyo mura, kasi syempre yung company medyo struggling na rin, isa na lang yung empleyado na lang natitira, and walang pumapasok na income, ganyan. Pero they will see to it naman daw na ticket will be provided by them, since sila yung nag-lay off sa akin, ganyan. And to cut the long story short, I ended going home na lang for good. March 3, if I'm not wrong, ako nakauwi dito. And to be honest, umuwi ako nang walang-wala talaga akong dala. As in, wala akong pasalubong sa family ko, sa mga kakilala ko lahat. Talagang parang ilang balot lang ng chocolates, ganyan. Tapos wala talaga halos ako na iuwi. Umuwi ako dito, parang ang dala ko lang na pera, 2,000 na pesos, ganyan. Pinapalit ko pa yun dun sa airport, kasi nakalimutan ko na magpapalit before ako umalis. Tapos kasi kailangan ko parang ipakargo yung mga natitira kong mga gamit doon, mga damit, ganyan. Naka-isang box din ata ako. Then yun, ginastusan ko pa. And to tell you guys pala how I survived from January, February up to first week of March nang walang income, pero nakakakain pa rin ako, ganyan, because I have friends with me. Yung mga kasama ko sa bahay, talagang hindi nila ako pinabayaan. Si Ate Joy, especially Joy Franco, Jesusa Franco. Hello ate, namimiss na kita. Talagang napakalaki ng utang na loob ko sa dito kay Ate Joy na ito eh. Talagang binayaran niya yung sa bahay na tinitiran ko, kasi alam niya na wala akong pambayad talaga, and kailangan ko na umuwi, ganyan. Tapos nagpa-part-time din ako na dishwasher dun sa resto ng friend ko na si Lota, si Raydel Oralio, hello, miss na din kita. Nagpo-part-time ako na tagahugas dun sa store nila, para magkaroon ako ng kahit papaano 50 dirhams sa paghuhugas ko ng plato sa kanila, para meron lang ako maipantawid sa pang-araw-araw na pagkain ko, kahit sobrang tipid. Tapos isa pa sa nakapagpa-survive sa akin doon, yung mga kasama ko sa bahay, na pag meron silang food, talagang never silang nagdamot sa akin, na pag bumibili sila ng pagkain, laging akong kasama. Do alam nila na wala naman akong pambili, and wala akong pang finance, pambili ng grocery, ganyan, pandagdag sa mga pangkain namin. Talagang napaka what do you call this? Generous nila sa akin. Talagang never ako nagutom. Tapos lagi din silang pagka aalis na sila papunta sa work, tapos maiiwan ako sa bahay kasi wala nga akong trabaho, ganyan. Uy, Leia, kain ka lang dyan, may pagkain dyan sa rep, luto mo lang yung ganito, yung ganyan. Tapos ako na bahala sa bahay. Pero syempre,
in return, bilang tanaw ng utang ng loob ko sa kanila, naglilinis ako ng bahay namin, ganyan, naghuhugas ng mga pinagkainan namin, ng lahat, ganyan, bilang pagtanaw sa kabutihan nila sa akin. At talagang napakabuti ng Lord dahil ginamit niya itong mga kasama kong ito sa bahay na way para hindi ako magutom, hindi ako mapalaya sa bahay, sa ganyan, or maging maayos pa rin yung pagstay ko sa Dubai although I am unemployed. Salamat sa Lord kasi ginamit sila at hindi talaga ako pinabayaan. Yan sa mga kasama ko sa bahay, si Ate Ces, si Ate Baby, si Ate Joy, si Mel. Si Mel nandito na rin siya sa Philippines, umuwi na siya, dito na siya nagstay. Tapos, yung mga dati ko rin kasama, sila Ate Chriselle, sila Lota, sila Ate Venus, sila Nanay Rose, mga kasama ko dati sa bahay. Talagang napakabait pa rin nila sa akin kahit naghiwalay na kami nung mga bandang before end of the month, mga September, October, ganun. Humiwalay na ako ng bahay kila nanay. But still, friends pa rin kami nung mga dati kong kasama sa bahay. At salamat sa kanilang lahat kasi sila din yung mga dahilan kung bakit ako nakatagal din sa pag-abroad ko sa Dubai kasi talagang napakabuti nila sa akin. Si Nanay Rose, parang nanay na rin talaga yung turing ko sa kanya and para na rin akong anak sa kanya kasi imagine, ang sahod ko sa Dubai is 2,000 dirhams. Kung i-convert to Philippine peso, that was 24,000 kasi 12 pesos that time ang palitan sa dirhams to peso, ganyan. So, gagamitin natin yung dirham sa conversion na ito. Bali, out of 2,000, magbabayad pa ako ng bahay, magbabayad ako ng internet, ng DEWA. DEWA is Dubai Electric and Water. Bali, tubig and kuryente yon. Tapos, magpapadala ako dito sa Pilipinas. Tapos, nagkaroon pa ako ng utang. Kasi, meron tumulong sa amin ni Mama na kakilala niya, kababata niya para makapunta ako doon sa Dubai. And nagstay ako sa bahay nila. Binilan niya ako ng damit, pinakain ako sa bahay nila. Pinagstay ako as in si Ate Alma. Hello Ate Alma, alam ko nasa Dubai ka pa. Sobrang thank you din sa iyo. Ang laki ng utang na loob ko sa iyo, Ate. Sobrang salamat sa lahat-lahat. Ayan, meron akong binabayaran sa kanya. And isa rin siya sa mga ginamit ng Lord kung paano nakarating ako sa Dubai nang walang kahirap-hirap. Bali, imagine sa dami nung hinahati-hati ko dun sa 2,000 dirhams na sahod ko. Honestly, ang natitira sa akin, 150 dirhams, 200, mga ganon. Paano mo pagkakasya ng 150 to 200 dirhams sa buong isang buwan? Diba? Bumibili ka rin naman ng pagkain mo. Tapos, actually, hindi na nga ako sumasakay eh. Naglalakad ako ng 30 to 40 minutes papuntang trabaho sa gitna ng init, ng sandstorm, ng lamig, lahat yan. Papasok sa trabaho, lahat yan tinitiis ko. Maglalakad na lang ako kaysa sumakay. Kasi, ayoko nang gumasa sa pamasahe at hindi na kasya. So, more or less, yung natitira sa akin na 150 to 200 dirhams na yan, napupunta lang sa pagkain, sa grocery. And, napakabuti ng Lord sa akin kasi yung mga kasama ko sa bahay, every time na magluluto sila, laging, Olaya, kain ka, Olaya, may pagkain dito, kumain ka, ganyan. Olaya, pinagbaon kita. Si Ate Chriselle, hello Ate Chriselle. Ganyan yan, talagang napakabuti nila sa akin. Kaya, yung pera ko yung konting-konting pera ko na natitira sa akin, talaga napapagkasya ko siya. Kinakapos, pero dahil sa kabutihan ng mga kasama ko sa bahay, hindi ako nagugutom. Tapos hindi ako yung mangungutang talaga ng malaki. Mangungutang dahil wala na akong pera. Ganyan. Hindi. Ang bait nila sa akin. Sobra. Kaya, kung titinan nyo nga sa mga picture, ang taba ko doon sa picture ko sa mga picture ko doon sa Dubai eh. Kasi talagang busog ako hindi lang sa pagmamahal eh. Busog ka rin literal sa pagkain. Dahil mahilig magluto yung mga kasama ko sa bahay. And
Never ka talagang magugutom. And meron din ako isang friend doon, si Sel. Nandito na siya kasi nagkaroon siya ng baby, kaya amuwi na siya. Hi, Sel, Maricel Soriano. Bale, doon kami, magka-work na kami before dito sa Philippines. Tapos, nagka-chat lang kami na nasa Dubai na pala siya. And nagkataon na sa kabilang street lang siya nakatira. So, nag-meet kami. Tapos, yun, lagi din ako nagpupunta sa bahay nila. Lagi niya rin ako binibigyan ng pagkain. Tapos, pag meron silang family gathering, kasi nandun yung kuya niya at saka yung hipag niya. Pagkakain sila, talagang tinatawag niya rin ako, pinapupunta niya ako. At, isa rin yun sa mga thankful din ako ng mga nakasama ko sa Dubai. Kaya sobrang thankful ako sa Lord na nakarating ako sa Dubai ng papunta pa lang hindi na ako ganong nahirapan. Talagang alam mo yung will ni Lord na mapunta ka doon kasi everything went smoothly. Kumuha ako ng passport. Usually it will take almost 1 month para ma-release yung passport ko. Pero dahil kailangan na ako pumunta doon urgent dahil parang may job offer sa previous work ni Ate Alma and gusto niya akong i-refer. And nandun si Mama. Napatulong siya kay Ate Alma kung paano ako makukuha ng mabilis. And dito, meron si Ate Alma na kinausap na kakilala niya na tumulong sa akin na ma-process ng mabilis yung passport ko. May kakilalang nakuha namin ng mabilis yung passport ko and na-release agad. Tapos sa NBI pa, may hit pa ako. Syempre, matagal pa yon bago ma-release. Pero that same day, na-release din yung NBI ko nang walang kahirap-hirap. Meron lang din mga taong tumulong sa akin. And masasabi ko talaga na talagang kalooban ng Lord na mapunta ka doon kasi to be honest, wala akong nilabas na pera. Wala kaming masyadong ginastos. Yun lang yung sa passport. Tapos, ano nga ba ginastosan ko pa? Maleta. Bumili lang kami ng mumurahin na maleta. Tapos, basta konting-konti lang kasi that time wala rin kaming pera kasi si Georgian parang minimum wager lang. Tapos ako wala akong trabaho. Si Lexi baby namin that time, nagmi-milk pa siya. Maliit pa siya noon 6 months pa lang siya. Parang wala pang 1 month na kaalis na ako papuntang Dubai. Tapos November 5 yun nung umalis ako. Lexi was barely 6 months that time. Sobrang baby niya pa kaya talagang sobrang iyak ko din pag alis ko. Pero masasabi ko na talagang kalooban ng Lord ang mapunta ka doon. Ma-experience mo yung buhay sa Dubai. Ma-experience mo yung magtrabaho as customer service. Kasi who would think na hindi ko sinasabi na na I am high-end, yung parang mataas na ganyan dahil nakapagtrabaho ko sa office. No, pero for a merchandiser na hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral at makarating ka sa Dubai at magtrabaho ka bilang sa customer service, masasabi natin sa opisina ka, na naka-aircon ka, nakaupo ka, ganyan. Who would have thought? Kasi galing lang ako sa pagdi-display sa grocery pero nakarating ako ng Dubai as customer service. Wala akong experience. Hindi ako nagkaroon ng experience dito sa Pilipinas kasi ang experience ko kundi cashier, merchandiser. Puro ganun lang. Pagdating ko sa Dubai, nilagay ka sa customer service. And talagang sobrang thank you sa Lord kasi hindi ka qualified Hindi ka naman qualified. Pero doon ka na nilagay. Yun yung kabutihan ng Lord sa buhay ko. Tapos marami din ako natutunan. Alam nyo ba, nag-aral ako ng up to 2nd year sa college. Hindi kami masyadong nakahawak ng computer. Ganyan. Konting-konti lang. Tapos, honestly, hindi ako marunong mag-copy-paste. Marunong ako mag-type. Sobrang bagal. Wala akong alam na kahit anong tools or app sa computer. Maggamit ng search engine. Everything. Wala akong masyadong alam sa computer. Dahil wala naman kaming computer sa bahay. And, wala kaming subject na computer na hahawak kayo isa-isa ng computer para makapag-practice everyday. Programming, saglit na saglit lang. Hindi mo naman yun magagamit sa pagtatrabaho mo as customer service, diba? As in, zero knowledge ako for everything. Pero nung dumating ako sa Dubai, meron akong laptop na pinagagamit sa akin ng boss ko. And, I never told them na zero knowledge ako pagdating sa mga bagay na yun. Nag-aral ako mag-isa. Nag-self-study ako. Pinag-aralan ko kung paano mag-copy-paste. Pinag-aralan ko paano mag-search sa Google, mag-email, mag-PowerPoint, mag-Word, mag-publisher. Pati publisher, pinag-aralan ko.
sarili lang. Lahat yun doon ko pinag-aralan kasi wala akong resources dito sa Pilipinas eh. Pagdating doon ko lang natutunan lahat. And I would say na talagang isang malaking turning point sa akin yung makapagtrabaho doon dahil alam mo yun yung parang ginamit ni Lord yung pagtatrabaho mo doon para matuto ka ng mga bagay na magagamit. Ayan, tuloy natin ang chikahan. May customer kasi kanina na nagpa-laminate. Tapos, pinaliguan ko na rin tong tari rice kasi itong maliit ko, naghuhubad na ng diaper. So, ayan, tuloy natin yung chikahan kanina. So, ayun nga, sobrang, nung nakauwi na ako sa Pilipinas, doon ko na-realize na, sobrang will talaga ng Lord na makarating ako doon kasi everything went smoothly nga. And then, even yung times na ako ay nadi-disappoint dahil hindi ako tatanggap sa trabaho. Tapos, in 2 months, nag-try naman ako and ginawa ko naman lahat na sa abot ng aking makakaya, yung kailangan kong gawin para makapaghanap ng trabaho, ganyan, although with limited resources nga lang. Dahil, kulang naman wala naman akong pamasahe araw-araw para mag-walk-in lagi sa bawat company, ganyan. Kaya nag-try ako ng mga online research ng application, ganyan. And walang nangyari walang nangyari doon sa application ko. So, nung nakauwi na ako ng Philippines, doon ko lahat na-realize na even yung pag-uwi ko, yung hindi ko pagkakatanggap sa trabaho, lahat yun kalooban din ng Lord. You know why? Kasi, yun pala pag uwi ko dito sa Pilipinas, may naghihintay pala sa akin na trabaho na maayos, na wala man sa qualification ko, ay alam kong doon ako talagang nilagay din ng Lord na magtrabaho ng mas matagal. Ito nga po yung sa Magna Prime. Although resigned na ako from that work, pero I know na yung work na yun ay yung work na binigay sa akin ng Lord talaga. At masasabi ko na all those times na nandun ako sa Dubai, na napag-aralan ko yung mga knowledges na yon na magagamit ko pala pag uwi ko dito sa Pilipinas at nakapagtrabaho sa Magna Prime, magagamit ko pala yon yung mga ginawa ko doon pagdating ko dito. Kasi siguro mga 1 week pa lang na nakakauwi ako mula nung nakakauwi ako mula Dubai, pag uwi ko dito sa Pilipinas, parang 1 week pa lang nga yata. Tapos parang syempre, ang gusto ko ba muna magpahinga from the stress, ganyan. Tapos syempre, makasama ko yung family ko na matagal kong hindi nakasama. So nagbakasyon muna kami sa Pampanga, ganyan. Pag uwi ko dito, may job offer agad sa akin yung kaibigan ko. Kumare ko si Beth. Hi Beth. Beth Baron, na nag-chat siya agad sa akin na meron na ipapasok niya ako sa trabaho. And to cut the long story short, ayun nga, na-hire ako sa Dubai. And kinukwento ko to kay mama, itong mga pangyayaring to, and ang realizations namin. Pinag-training ka lang ng Lord sa Dubai. Lahat na natutunan mo ng mga dapat mo matutunan ay nangyari sa'yo sa Dubai, para pagdating mo dito, may nag-aabang pala sa'yo ng work na mas better. Kasama mo pa yung pamilya mo at yung mga anak mo, ganyan. Yung anak mo, kasi that time si Lexi pa lang, and sa work na hindi ka qualified, kasi di ka naman graduate, wala kang diploma. Pero sa office ka nagtatrabaho, di ba? Parang, kung sa natural na basehan ng mundong ito, pag di ka nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ka makakapag-opisina. Diba? Unless may kapit ko or what. Pero wala naman ako eh. Ang meron lang ako yung biyaya ng Lord sa akin. Yung knowledge na tutunan ko na sa pagtatrabaho ko sa Dubai, na hindi ganun ka-advance. Pero at least nagkaroon ako ng idea, nagkaroon ako ng alam. And I know na during my interview with Sir Derek, doon sa may-ari na Magna Prime, I know na hinihipo ni Lord yung puso niya. Kasi would you believe, doon sa interview namin, ang normal na interview, nagtatanong ang magiging boss mo sa'yo ng experiences mo sa dati mong trabaho, ano yung ginagawa mo, ano yung kumbaga mga naitulong mo sa company, ano yung na-contribute mo sa kanilang pag-unlad. Pero would you believe, during my interview with Sir Derek, ang tanong niya lang sa akin,
kumusta ka naman doon pag Ramadan? Pag kumakain ka, paano yung mga kasama mo? Kasi 'di ba sila bawal sila kumain. And ano pa ba ang tanong niya sa akin? Christian ka? And ano yung mga pinapakinggan nyo ng mga music? Planet Shakers din ba? To be honest, I was so touched. Kasi, parang pag-interview, hindi naman dapat ganun yung mga tanong. Pero si Sir Derek, mga ganun lang yung tanong niya sa akin. And right after that day, I was hired as customer service dun sa Magna Prime. And wala siyang tinanong na kahit ano sa experiences ko, sa anong ginagawa ko, sa anong naitulong ko sa company. Wala, as in. More ang tanong niya yung pamumuhay ko sa Dubai na parang, I don't know kung nakatulong ba sa pagiging customer service ko sa kanila or what. Pero talagang alam ko na si Lord yung kumilos din sa puso ni Sir Derek na i-hire ako. Although I am not qualified. So, I believe na yung pagkaka-hire ko dun sa Magna Prime is also God willing. And talagang sobrang dami ko din natutunan sa Magna Prime na yan, kay Sir Derek especially. Nakwento ko na rin sa inyo yung buhay ko sa Dubai, ganyan. And insert ko rin yung clips na kasama namin si Tito Sherwin. Tito Sherwin, hi, na kumain kami dun sa Al Ghurair kasama si Mama. Ito yung bagong dating lang ako sa Dubai, no. And then after that, sumilip kami dun sa Dubai Mall to see the Burj Khalifa, ganyan. And hi Tita Luby. Wala tayong picture sa Dubai that time pero I wanna say hi to you. And miss ko kayo ni Tito, yung mga food trips natin. Na wala rin tayong picture, ganyan. So, eto, sana meron kayong sana meron kayong natutunan sa share ko, sa drama ng buhay ko sa Dubai. And I wouldn't say na drama siya eh. More on learning for me. Kasi, talagang doon ako sobrang maraming natutunan, maraming realizations, ganyan. And I hope na sa pag-share kong ito ng buhay ko sa Dubai, ay meron akong sa inyo na nabigay na may na-impart ako na what do you call this? Na-encourage and may na-share naman ako kahit konti sa buhay ninyo, no, na parang ay ganun pala yung buhay doon, na hindi porket OFW ka, hindi porket nag-abroad ka, nagtatrabaho sa abroad, ang kung sino mang kakilala nyo, mahal nyo sa buhay, ganyan, hindi laging masaya ang kwento. Hindi lahat na nagtatrabaho sa abroad maraming pera. Hindi lahat ganun. Marami dyan, may mga malulungkot na part ng buhay nila na hindi na nila kinukwento dahil ayaw na nilang mag-worry pa yung family nila, yung friends nila, hindi na nila sinishare, sinasarili na lang nila dahil ayaw nilang magdala pa ng kalungkutan sa family nila na nasa Pilipinas. Baga sinusolo na lang nila yung lahat. Yung mga nangyari sa akin doon, although disappointing, ganyan. Pero later on, na-realize ko na those are God's way na para matutunan ko yung mga bagay na yun. Kasi through that, nag-grow ka eh. Yung faith mo nag-grow, yung pananampalataya mo sa Lord, yung pananalig mo sa Kanya, tapos nakita mo yung deep ng friendship na wala silang hinihinging kapalit sa'yo. Hindi ka nila kaano-ano, doon mo na lang sila nakilala. Pero talagang willing silang tumulong sa'yo. And tinuturing ka nilang parang sarili nilang kadugo, kapamilya, ganyan. And sobrang dami ko talaga natutunan pagdating ko doon na noong time na nag-abroad si Mama. And kaming magkakapatid na nasa bahay lang, naghihintay lang ng padala, na parang ang dali-daling humingi ng pera sa nanay mo na makailangan namin ng ganito, ganyan. Not knowing yung suffering din and yung struggles ng nanay ko na nagtatrabaho din that time, na hingi ka lang ng hingi, hindi mo nga alam yung nangyayari sa nanay mo sa ibang bansa, kung nalulungkot ba, or kung kumakain pa ba siya, kung nagkakasakit ba, kung ano ba nangyari, ganyan. Yun din isa sa mga realizations ko na hindi madali na magtrabaho sa Dubai. Not only Dubai, hindi madali magtrabaho abroad, apart from your family, from your loved ones, your friends, ganyan. Hindi madali, and never ito magiging madali kahit kanino. Lalo na kung mag-isa ka lang doon at wala kang kakilala, wala kang kamag-anak, wala kang everything. Talagang lakasan lang ng loob pa nagtrabaho ka sa ibang bansa. Kaya nga,
sa mga OFW na mga nagtatrabaho, mga kakilala ko ganyan, talagang sobrang saludo po ako sa inyo kasi grabe yung hirap. Iba yung hirap talaga. Yung tatag dapat ng kalooban nandun. And sana meron kayo natutunan, may lesson ako na impart sa inyo, and na-inspire kung kahit paano na-inspire ko kayo sa aking mga storya ng aking kwentong Dubai. At sana this is not to brag ha, na nakapunta na ako sa Dubai and everything. No, hindi ko yun ganong pinagmamalaki kasi that was just part of my history, ganyan. And to think na pagpunta mo nga doon, wala ka nga man lang naipundar na kahit ano, hindi ako ganon ka-proud. Kumbaga, shinare ko lang sa inyo yung aking mga learnings and yung mga happenings ko sa buhay ko sa pagtatrabaho ko sa Dubai. See you next time, guys. Bye!